Dito sa 18 ito, ibig mo sabihin, lahat inabutan mo ng direkta, sinong Congrillo? Ng Quezon City po. Taga Quezon City ako eh. Yung kalaban nyo po. Kalaban nyo. Yung kalabang ko. Wag na. Bukod doon sa kalabang ko, sino pa inaabutan nyo? Baka naman sinasabi na, tinanong ko dahil kalabang ko. Engineer Bryce. May I know kung ilang beses nagkakaroon ng ganyang klaseng hatian? Kung makikita nyo po, dito po sa bandang right side, nandyan po yung mga kahon. Diyan po nanggaling yung mga pera na dinedeliver ni Sally na pinapa-follow up sa akin ni boss. So hindi lang minsan nangyari yan. Yes, Your Honor. Firstly, relating to the matter on the protective custody of Engineer Bryce Hernandez, the Senate and the House leadership has decided that he will not be returned to the Senate. Instead, he will be placed under custody at the PNP Custodial Center. Mr. Chair, I move that we place under protective custody Engineer J.P. Mendoza of the Department of Public Works and Highway. Motion is seconded. Do I hear objections? Hearing no objections, the motion is approved. Mr. Mendoza is subject to the protective custody of the House of Representatives. So moved. Mr. Chair, Caleta. may I just inquire what about our resource person, Mr. Diskaya? Will he be also be amenable to a witness protection or a protective custody like the two mentioned earlier? Mr. Chair, he's not asking for it. But in his affidavit, he signified his intention to be under witness protection. Hindi po ba? Maybe you have to ask Mr. Diskaya that. I don't know. Can I consult my lawyer po muna? Please proceed. Mr. Diskaya, what is your decision relating to protective custody or WPP inclusion? Your Honors, sa kanila lang po. All right, thank you for your response. One last manifestation from Yes, Congressman Santos. thank you, Mr. Chair. I will submit to the decision of the committee. And I just only have one manifestation, Mr. Chair. May I request for a immigration lookout bulletin order for all the personnel of the Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office. Thank you, Mr. Chair. Yes, we note it and we will do it. Mr. Chair. Congressman Adyo. Mr. Chair, I think we have exhaustively discussed this issue since this Mr. Chair, morning. May I move that we... Before we adjourn, kanina pa ho akong alas 10 ng umaga dito. Nilalagpas-lagpasan. Wag naman tayo mag-a-adjourn hanggang hindi ko pa natatanong yung tanong ko. Sige, isang tanong. Mr. Diskaya, do you have a copy of your affidavit? Yes, Your Honor. Yes, can I have the copy of the same? Kasi baka magkaiba yung kopya natin. Yes po, Your Honor. So, Mr. Diskaya, I have with me a copy of your affidavit comprising of 9 pages. Dahil nanggaling sa ito, on the 8th page, meron dito, on the 8th page, on the right lower corner, may nakalagay Pacifico S. Diskaya II,
nagsasalaysay, and there's a signature. Is this your signature? Yes, Your Honor. Under your name, there is a Cesara Rowena Discaya, nagsasalaysay, there's a signature. And whose signature is this? Sa asawa ko po. Okay, Mr. Chair, can I know if Mr. Discaya has been placed under oath? Yes. Okay, considering that you are under oath, do you affirm the veracity and accuracy of the contents of your sinumpaang salaysay? Yes, Your Honor. Okay, I just want to place it on record considering that there was a question dun sa pag-notarize dito. So under oath, you're saying that the contents of the said affidavit is of your doing and that you acknowledge the veracity and truthfulness of the contents. Yes, Your Honor. Okay. Dito kasi, magsimula muna tayo. You said na 23 years ka ng contractor. Yes, Your Honor. At dito sa 23 years mo na pangongontrata sa gobyerno, you have experience, you have varied experience. Naikwento mo rin at nakasulat sa salaysay mo na dito, minsan, ang nagiging kalakaran, you correct me if I'm wrong, nagiging kalakaran, meron kayong binibigyan ng porsyento. Tama o mali? Yes, Your Honor. Ang sinasabi mo, ang binibigyan ng porsyento, minsan ng politiko, nabibigyan din ng porsyento yung kawani ng DPWH. Is that correct? Yes, Your Honor. And mula sa salaysay mo, o yung mga sagot mo dito kanina, ang sinasabi mo, kaya mo ginagawa yan, dahil natatakot kang hindi makasali sa bidding o hindi makakolekta. Nakasali na po kami sa bidding. Hindi lang po ma-implement yung project at saka mapatigil po nila, mutual termination po. Now, yung inaabot mo, yung sinasabi mong inaabot, kailan to binibigay? Pagka na-bid out na yung project, pag natapos na yung project? Kadalasan po, pag awarded na po. O di kaya may notice to proceed na o nag-ongoing ka na. At kaya ka nagbibigay, bakit? Kadalasan po, pahirapan ka sa collection, mutual termination, at saka right of way problem po ang kakarapin mo. Sino nagpapahirap sa'yo? Yung politiko ba o yung... Minsan po, ang magpapahirap po yung mga district engineer or minsan, ano po, RD, dahil ano po, para daw sa taas. Now, nabanggit mo na 23 years ka na nangungontrata, pero ang nilagay mo sa listahan, parang limitado lang dito sa from 22 to 25. Bakit nun parang, do you want to make us believe na dati walang nanghihingi? Kanina po, nabanggit ko na po yun. May nanghihingi rin po naman, pero hindi po kami ginagamitan dati ng three-strike policy. Hindi masyado nila ini-implement yung salitang So, hindi ini-implement ang three-strike policy. Pero, do you confirm na meron din nanghihingi dati? Yes po, Your Honor, meron naman din. Okay. Now, dito, sa number 20 ng iyong salaysay, meron ditong sa 18 pangalan. Yes, Your Honor. Sa number 20, may 18 pangalan. Lahat ba nito nakaharap mo? Yes po, Your Honor. Maliban lang po kay Kong Roman Romulo, kadalasan po, ang kausap ko lang po, si D.E. Aris at saka yung sekretary ni D.E. Aris. Ibig mo sabihin, dito sa 18 ito, isa lang ang hindi mo nakaharap? Yes po, Your Honor. Kasi pagka sinabi kong nakaharap, maaaring nakita kayo, pero dito sa 18 ito, ibig mo sabihin, lahat inabutan mo ng direkta, pera lang si Kong Roman Romulo? Hindi po, Your Honor. Yung iba po dyan, nag-usap lang kami, tapos yung sumunod, mga tao na lang po nila ang pinagbigyan namin. Dito sa 18, sino ang direkta mong inabutan? Direkta, kadalasan po si Kong Rillo po.
Sino pa? Sinong Congrillo? Ng Quezon City po. Taga Quezon City ako eh. Yung kalaban nyo po. Kalaban nyo. Yung kalaban ko. Wag na. Bukod dun sa kalaban ko, sino pa inaabutan nyo? Baka naman sinasabi na, tinanong ko dahil kalaban ko. Sino pa? Your Honor, ano pa po, kagaya po ni, ano po, ito naman po, for example, kay Kong Jojoang, ano naman po yun, yung pinsan niya. Nag-uusap kami, tapos pinsan na pa niya kumukuha. Kaya ko na itatanong ito, kasi gusto ko lang malaman, kasi kung meron dito sa listahan na ito na hindi mo dinirektang abutan at meron lang kumausap sa iyo, then hindi kaya maaaring hearsay o sinabi lang sa iyo na iaabot ko kunyari kay Kong Egay to pero hindi naman pala napunta talaga kay Kong Egay? Because hindi mo inabot na direkta eh. Maari bang nagamit ang pangalan ng tao? May possible po, pero kadalasan naman po, wala nang wala na pong masyadong nag-a-attempt sa iyo na guluhin yung project mo or ipa-mutual. Kaya ko na itatanong ito dahil sino ang maaaring manggulo ng project? Kadalasan po kasi ang mangyayari po nito, yung DE o di kaya RD po, kadalasan po, syempre, siya pa magpe-pressure sa iyo na ibigay mo na yung para sa taas. Okay. Pero dito, mabanggitin ko, nagkataon lang kalabang ko, siya inabutan mo ng direkta. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Minsan po yung taon niya. So, ibig sabihin, madami mong beses naabutan. Ano Sabi lang mo, po, hindi sa lahat ng pagkakataon eh. sa pagkakaunawa ko po parang mga 3 beses yata. Madami kang proyekto sa District 4. Hindi po ganun karami. Mga ilan? Parang ano po yata, parang 5 yata, 5 or... Mga 5, at dun sa 5 beses, 3 beses mong inabutan, si Kong Rillo po at saka yung taon niya. yung 2 beses pa. Minsan taon na lang po niya. Sinong tao niya? Si Bogs Magalong po. At saan mo inaabot? Pumupunta po sa office. So, nagkita na kayo. Paano natin mapapatunayan na pumupunta nga sa opisina mo? Nakikita po siya ng mga empleyado namin. Now, going back. So, maaari rin, no, yung mga ibang tao dito sa listahan, maaaring nagamit rin yung pangalan if you are not sure o hindi mo sila nakaharap. Would that be true? Or would that be possible? Possible po. Okay. Kasi that would be unfair kung hindi mo nakaharap tapos nagamit lang yung pangalan. Would that be correct? Possible din po. Kasi parang pwede ako lumapit sa'yo, sasabihin ko, nangihingi si Kong Santos pero sa akin mo na lang iabot, ako na magpapadala sa kanya. Maaaring ganon pero hindi niya alam. Tama o mali? Possible po. So, posible yon. Posible ring nagagamit lang yung pangalan. Tama o mali? Possible din po. Posible. Now, paano ba yung koleksyon? Pagka nakakakolekta, na-award sa iyo yung proyekto, natapos, paano yung bayaran? Nung proyekto, hindi yung bigayan. Kadalasan po, i-deposit po sa Congressman account mo. Suntay? LDAP through LDAP. Excuse me, before proceeding, maybe we can avoid mentioning actual names of congressmen because this will be... Mr. I mean, Chair, no, because it is contained in the statement. I mean, not in the affidavit. I mean, you have mentioned your seatmates. Oh, but that is just an example. I don't think that they were What offended. we're saying, because I'm making it a point of order, Yes, let us Mr. avoid Chair. giving actual names of people seated beside you Yes, sir. because the record might think that they are the ones that are involved. Mr. And Chair, we hindi naman have po to ako state- na-open dahil We wala have to namang state for the proyekto. record that Congressman Erice and Congressman Santos are just being made as an Yes, yes, example. Mr. Chair. So let us avoid actual names of congressmen that are beside you. Okay. Mr. Chair, hindi naman po ako na-open dahil hindi naman po ako congressman noong at wala naman pong
St. Timothy sa aking distrito. Salamat po. Sige po, maraming salamat. Congressman Suntay, please proceed. Thank you, Mr. Chair. So, balik ako. Paano ang bayaran? Kunyari, nagkaroon ka ng project, how does the DPWH pay? How do you receive your payment? Is it in cash? Do they give it to you in checks? LDAP po, diretso agad sa account mo. Diretso sa account mo. And, okay. So, diretso sa account mo yon. Now, kanina, there were flashed, I think, 9 or 8 companies. 8 companies lang yung pinakita kanina, but I believe there are 9 companies that you have. At pagka nakikipag-bid ka, yung 8 kumpanya mo o siyam would bid in the same project? Hindi po yung honor, hindi po sila naglalabanan sa isang bidding. At saka, divested na po kami doon sa mga company na yon. Ba't kailan kayo nag-divest? Noong 2014, 15, saka may 16 at saka 17 din po. Pero nakalagay doon sa incorporation papers mo, yung ibang kumpanya were incorporated 2014, yung iba 2015. Pag sinabi mo sa akin nag-divest ka ng 2014 at 2015, di ibig sabihin kakasimula pa lang ng kumpanya, nag-divest ka na agad? Your Honor, naging founder po kami doon. Naging founder po kami doon sa mga kumpanya na yon. Ang nangyari po nito ay nag-divest na po kami at yung pamangkin ko na po ang naging owner kasi po tinutulungan ko po. But even under the law, even if you divest, you may still be a beneficial owner of the same. Hindi na po. Kasi nakalagay po doon, sa incorporator lang po yun. Sa GIS po, hindi na. Then why do you share the same auditor? Dahil yan po ang halos mga kilala din po nila at yun din po, nagiging consultant po ako sa mga company na to. Kaya minsan nire-recommend ako rin po sa kanila yung auditor Why do you share some of them, why do you share the common address? Your Honor, ano po siya, paupahan po siya na building. So lahat sila umuupa? Yes, Your Honor. Di lahat rin kayo nagkakaalaman kung ano yung bibidan na project at ano yung hindi? Nakikita po, Your Honor, sa PhilJobs lahat po ng mga projects. Open bidding po siya. Now, where is Mr. Alcantara? Mr. Chair. Mr. Chair, can I secure a copy of... Just one, Mr. Chair. Yeah, yes. Mr. Chair, I just want to put it on record. Hindi naman po ako na-offend doon sa sinabi ni Congressman Suntay kasi ngayon lang po ako naging congressman. So, wala po akong problema doon. Thank you, Mr. Chair. All right. Congressman Suntay, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Siguro si Yusek Cabral can give us a copy of lahat ng mga project na sinalihan ni Mr. Diskaya kasi tinatanong natin kung nagsimula siya ng 2000 whatever 23 years ago, then I think that's the best way to see kung ano-ano yung mga nasalihan niyang bidding. Mr. Alcantara, kanina nung tinatanong ka, ilang taon na po kayo nasa DPWH? Since 1994 po. You know. Since 1994, nasa DPWH na kayo, nagsimula kayo as? Laborer 1, Laborer 2, Engineer 1, Engineer 2. So mula, from the ranks, from Laborer 1, naging DE kayo? Yes, Your Honor. Then we can assume, safely assume that you are familiar with all the processes, procedures, rules, and regulations of being implemented by the DPWH? Yes, Your Honor. Okay. So alam mo yung bawal, alam mo yung hindi. Kanina, may pinakitang picture. Pwede i-flash ulit natin yung picture na madaming pera. Third chair. Andiyan pa ba yung picture ng madaming pera? Marami pong litrato na maraming pera. So... Yung pinakamarami po. Yung napuno yung halos buong mesa. Yan. Okay. Mr. Alcantara, saan po ito? Saan pong lugar? Tingin ko po doon po sa bahay po nung isang nangongontrata po. Yung bahay nung nangongontrata. At ayon sa salaysay, sa sinabi mo kanina,
etong pera na ito, hindi lang sa isang nangungontrata. Sa tingin ko po, Your Honor. Maaari po. Nandun ka, di ba? Dumating lang po ako, Your Honor, dyan po sa lugar na yan. Dumating ka doon, nakita mo yung pera, nakita mo rin yung mga contractor, I assume, kasi sinabi mo, kaibigan mo yung iba. Kilala ko po, yes, Your Honor. Kilala mo. So, mga ilan ang contractor na nandun? Tingin ko po, mga 4 po or 5 po sila. Tingin ko lang po, Your Honor. 5 sila. Kanina, nung tinatanong ko si Mr. Diskaya, paano siya binabayaran, ang sabi niya, pag natapos yung proyekto, idinideposito sa kumpanya nila. Tama, mali? Ganon yung nagbabayad ba kayo ng cash? Hindi po. Through ELDA po, Your Honor. Bakit ang daming pera sa mesa kung hindi naman cash ang bayad sa contractor? Yan po, Your Honor, gaya po ng nasabi ko, yung pong, hindi ko po kasi alam ang tunay arrangement po nila, no? Nung totoong may-ari ng lisensya, saka yun po yung gumawa. Now, Opo. sinabi mo kanina that from all those years of serving the DPWH, galing sa Laborer 1 hanggang naging district engineer ka na, you are very well aware of yung mga patakaran, alituntunin ng DPWH. Yes, Your Honor. Legal ba mag-subcontract? Hindi po, Your Honor. Legal ba yung manghiram ng lisensya? Hindi po, Your Honor. Pero nandun ka. Your At Honor, kilala mo lahat ng nandun. Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano po ang arrangement nila, kung sila po yung mag-partner, joint venture, o nanghiram lang po. Hindi ko po kasi alam kung ano arrangement po nila, Your Honor. Pwede ba naman yun? Sa tagal-tagal mo doon at may nagbibid, maaari ba namang... Dahil pagka nagbid sila, malalaman mo kung joint venture yung kumpanyang nagbid o isang kumpanya lang. Hindi ba gano'n yun? Your Honor, hindi po ako member po ng BAC, Your Honor. Kahit hindi ka member ng BAC. Pwede ba namang hindi mo malaman kung kanino na-award yung isang proyekto? Dumadaan po sa akin yung mga recommendation po, Your Honor. Di malalaman mo kung joint venture. Kasi kung joint venture yung kumpanya, may 2 kumpanya na nagsama, tapos pipirma ka sa kontrata. Hindi ko naman po lahat na nare-review na po yan, Your Honor, pagdating po sa akin. Yeah. Isn't that part of your responsibility to review contracts which are awarded, lalong-lalo na pagka ang amount ng kontrata ay napakalaki dahil just looking at that picture na napakadaming pera, baka lalampas na 100 milyon yung nandun, tapos hindi nyo tinitignan. Your Honor, Ako nga, barya-barya lang, binabasa ko. Your Honor, kasi po, it was recommended already by the BAC. Naniniwala po ako dun sa recommendation po nila, Your Honor. But even if it was recommended by the BAC, isn't it your responsibility as a district engineer to make sure of the accuracy of what is being paid at kung kanino mapupunta yung pera? Yes, Your Honor. Na-admit ko po yung may pagkukulang ako because I rely on the signature of my personnel, Your Honor. Now, knowing na merong hatian o kaya merong nangungontrata who is not qualified to contract with the government at nanghihilang man lang ng lisensya, isn't it your duty to report it? Your Honor, hindi ko po kasi alam ang arrangement nila. Unang-una po. Whether you know kung ano yung arrangement nila o hindi, isn't it your responsibility to report any wrongdoing? Yes, Your Honor. How many times have you reported the same? Yun lang po yung pangyayari na witness ko po yung ganyang bayaran po nila, Your Honor. So you have never reported an incident? Yes, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce, Wrap up, please. may I know kung ilang beses nagkakaroon ng ganyang klaseng hatian? Pwede paki-flash puli yung picture. Pwede na. Please, Yung please flash the may picture, pera please. po.
Yung maraming pera po. Hindi po, yung kanina yung pinakita po niya, no? Tinignan, yan. Kung makikita nyo po, dito po sa bandang right side, nandyan po yung mga kahon. Diyan po nanggaling yung mga pera na dinedeliver ni Sally na pinapa-follow up sa akin ni boss. Yan po yung pera na yon. Dahil kailangan na daw po ng para sa commitment. At kanino mapupunta yung pera na yan? Hindi ko po alam kung sino kausap ng boss ko. Basta yan po, pinalatag lang po Hindi, dyan. pero bayad ba yan sa kontraktor? Hindi po. Okay. Sige. Yung, meron ba bang susunod na picture? Okay. Now, so hindi lang minsan nangyari yan. Yes, Your Honor. And I'm sure you're aware kung saan galing yan. Kung galing ba yan sa proyekto, tama o mali? Sa pagkakatanda ko po, sa project po yan galing. Kung galing sa proyekto yung mga ganyan at hindi lang minsan nangyari, I'm sure pagka na-identify natin kung ano yung proyekto, malalaman natin kung Yes po. kung saan lugar yon. Tama, mali? Yes po, Your Honor. And sino yung maaaring maging involved? Yes po, Your Honor. Meron ka bang listahan? Hindi ko po matandaan pero susubukan ko pong hanapin sa mga files ko, Your Honor. Talking about a listahan, Mr. Diskaya, yung sinabi mo kanina, yung iba nakakaharap mong personal, yung iba sinasabi lang sa'yo. Yung iba, sabi mo, kinukonfirm lang sa telepono. Meron ka bang, napanood ko sa Senate, sinabi mo meron kang ledger. Meron po, Your Honor. Meron ka rin bang record ng mga number o palitan nyo ng mga messages ng kung sino man ang nakakausap mo? Yes po, yung mga tao po nila. At minsan, kino-confirm ko po. Kasi ito, kagaya ng sinabi ko, kung hindi mo nakausap ng personal, yung pagpupuntahan ng sinasabi mong pera, that is hearsay at most. But, kung mapoprovide mo yung number o a text message ng palitan nyo, then that would be more solid proof na totoo nga hindi hearsay o napunta nga dun sa taong sinasabi mong pagpupuntahan ng pera. Tama, mali? Yes po, Your Honor. And do you have the same? Minsan po, tawag lang po yung honor. At saka iba naman po, yung okay na. Ibig sabihin, hindi na po pinahihirapan sa implementation. Last question, please. Well, I think one of my point, I just want to put it on record, as stated by Mr. Diskaya, meron siya mga taong nakaharap, merong mga hindi nakaharap. I just want to establish the fact that may mga taong hindi nakaharap na maaaring ginamit lang yung pangalan. Kaya ang gusto ko is for you to provide and establish na yung mga sinasabi mo is not mere hearsay. And the only way you could do it is to submit proof na yung sinasabi mong pagpupuntahan ng pera o nagsabing nanghihingi, siya nga yung nanghihingi. Your Honor, ano po, hindi sila pumipirma sa ledger, hindi po pumipirma. Kadalasan po, cash lang talaga. What about yung telephone number? Meron din naman po. Picture na kasama yung mga tao? Ayaw po nilang magpa-picture na kasama ang tao. Bawal po. Okay. No further question, Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, I move, Mr. Chair, that we have extensively discussed this since this morning, Mr. Chair. So I respectfully move that we adjourn the session. May I appeal, Mr. Chair? Kasi kanina po pinagtanong ng halos 8 minuto si Kong Suntay. Baka naman kahit 1.5 minuto lang. Mapagbigyan po. Last one question, then we will adjourn. Yes. Opo. Alright? Opo. Kasi, sige po. Yes po. Sinabi niyo po kanina, Mr. Diskaya, na kayo po ay
kayong mag-asawa ay you were compelled to go out in the open dahil po you are now under public ridicule. Sa tingin mo, kayo ay kinagagalitan na ng halos buong Pilipinas dahil sa magnitude po ng itong issue na to. Kayo po ay kumbaga nasa sentro ng isang bagyo at ang galit ng mga Pilipino ay nasa sa inyo. Ang bigat ng galit ng Pilipino ay nasa inyo. Kaya kayo ay napilitan na magsalita upang isiwalat ang inyong nalalaman. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. At sa pagbalangkas ng inyong judicial affidavit or yung sinumpaang salaysay, sinabi niya yata doon na kayo ay nagnanais magpasailalim sa bilang state witness under a witness protection program. Yes po, Your Honor, nakasulat. Opo, at binanggit po kanina ni Congresswoman Luistro yung pong mga kwalifikasyon para po kayo ay para kayo maging qualified sa witness protection program. Sabi dito, there must be a credible threat o dapat may pagbabanta sa inyong buhay. Dapat meron kayong knowledge sa isang offense. Meron kayong sapat na nalalaman sa isang grave felony or state crime. Dapat meron kayong nalalaman doon. There should be no prior conviction. Hindi pa naman kayo na nagkaroon ng kaso. Prior case. Na-convict na ba kayo before? Wala pa po. Okay. And there should be substantial corroboration sa testimony mo. At ang huling kwalifikasyon na binanggit ni Congresswoman Luistro, you should appear to be not the most guilty dito sa usapang ito. Bakit sa tingin mo hindi ka ituring na the least guilty dito sa grand scheme of things dito sa pinag-uusapan natin dito sa komite? Bakit sa tingin mo hindi ikaw ang pinaka-guilty dito? Your Honor, wala naman po kaming ghost project kasi ang topic po talaga ay ghost project. So wala po kaming ghost project. At saka hindi po kami most guilty dahil kami po ay napilitan lang pong magbigay dahil po sa hindi ma-implement yung project or ma-mutual terminate ang project o di kaya right of way problem o hindi makamahakolekta kapag hindi ka po nagbigay. Okay, thank you. Thank you for the response. Thank you, thank you. Gusto na ho namin mag-adjourn but I think Congresswoman Marivic Copilar has a question of privilege that we need to adjourn. But after her statement or question, we will adjourn. Thank you, Mr. Chair. I'm sorry. Mr. Chair, just very one point, a single point that I wish to stress. Yes, before she proceeds, Yes, Congresswoman De Lima, please. Because in the questioning of Congressman Marcoleta, it seems that he is conforming to the desire of Mr. Diskaya to be admitted into the Witness Protection Program as a state witness. Tama po yung mga qualifications na yan. Dyan po nakalagay. Nakalagay po yan sa rules, nakalagay po yan sa jurisprudence. Pero kagaya ho ng sinabi ni SOJ Boying Remulla, isa pa po na importante na dapat ma-comply ng isang nag-a-apply sa state witness protection and as a state witness and protection under WPP coverage is you must tell all. Kaya nga po, I'm already telling Mr. Diskaya that during the next hearing, I still want to question him. Marami pa po ako kailangan tanungin sa kanya kasi hindi po ako satisfied sa mga sagot niya kanina. And that is tell all, tell all. You must tell all. Hindi ka namin mapapalusot dito kung hindi ganon ang mindset nyo, Mr. Diskaya. So you have more time to do some self-reflection and some discernment. Please. Thank you. All right, Congresswoman Copilar, please. Thank you, Mr. Chair. Mr.
Pacifico Discaya. Yes, Your Honor. Apo. My first question, sa paragraph 17 ng inyong sinumpaang salaysay noong September 6, 2025. Excuse me. Point of order, please. I think the protocol that we had stated is that if you are named in the course of inquiry, and which I think you were named in the affidavit, we will grant the right to reply, but not to interpolate the person that accused you. You may make a statement, Congresswoman Copilar. Okay. My statement is, this is the first time that I saw you. Ngayon lang po kita nakita. Yes, Your Honor. Ngayon lang No, di you po don't kita have to nakita, respond. Your Excuse Honor. me. Point of order. Mr. Discaya doesn't have to respond. Congresswoman Copilar has the right to reply and nothing more. Yes. Ngayon, my intention here, Mr. Chair, is that honestly, this is the first time I saw Mr. Pacifico F. Discaya. Which kanina, bago mapigilan yung kanyang pagsagot, inaamin naman niya na ngayon lang kami nagkita. Mr. Chair. So that is my statement. Because yesterday, I had a privileged speech at sinabi ko, ni Anino, ni Mr. Pacifico F. Discaya ay hindi ko nakita. At hindi rin ako nag-authorize ng kahit sino na makipag-transaction sa kanya. Mr. Discaya, may mga anak ka rin, may pamilya ka. Ako rin, may anak ako, may pamilya rin ako. Sana naman, pakiusap ko sa iyo, huwag ka naman mandawit ng mga pangalan na alam mo sa konsyensya mo at sa loob mo na hindi tayo nag-usap, hindi tayo magkakilala, at higit sa lahat, wala akong transaksyon sa iyo. Yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang linawin. Kasi masakit. For so long, kahapon binagit ko rin, mula sa pagiging kagawad ko hanggang naging congressman ako, wala akong record ng korupsyon. At para madawit at yurakan ang aking pangalan, hindi man gabundok na pera ang meron ako katulad ni Mr. Discaya. Pero kahit minsan, hindi ko inisip na pagnakawan ang mamamayan ko. Dahil ako, naniniwala ako, nandito ako sa pwestong ito, hindi sa apelido ko, hindi sa kahit anumang meron ako, kundi ang aking sinseridad lamang na makapaglingkod ng tapat at buo sa mamayan ng aking distrito, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair.